Our today's devotion is pruning the branches. Ang ating pong scripture reading nakikita po natin in the book of John chapter 15 verses 1 to 6 mga kapatid, and our key verse ay nasa verse number 16. Ganito po ang sabi mismo ng ating Panginoon Jesus, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you." So the very goal of God sa buhay natin is maging fruitful tayo. Now, kung tayo ho ay magiging observant sa karamihan ng mga tao, ang pinaka-objective ho ng tao ay magkaroon lang ng masasabi ho nating komportableng buhay. No? Whether we agree with that or not, mga kapatid, I think tayo ho ay magkakaroon kahit papaano ng agreement na marami hong tao ang mas pipiliin ang pleasure kaysa po ang makaranas ng pain. Mas pipiliin ng tao ang komportableng buhay kaysa makaranas po ng mga mabibigat na kalagayan sa kanyang buhay. So that is the reality sa makikita po natin sa panahon po natin ngayon. But despite of that, na yan ang kagustuhan ng maraming tao, and sometimes tayo rin ng mga mananampalataya, ganyan ho tayo mag-isip. No? Ang iniisip lang natin yung buhay na laging komportable, yung buhay na laging may kasiyahan, yung buhay na laging magaan. So kahit ganun po ang ating perspektibo, yun ho ay napakalimitado lamang sapagkat ang Panginoon Diyos meron ho siyang masigit pa po doon na goal at nais gawin sa buhay natin. Yun po ay tayo ay maging produktibo sa kanyang gawain. Maging productive tayo sa kaharian ng Diyos. And in order para tayo po maging productive, magkaroon ng personal growth as well, ay ang isa po sa gawa ng Diyos sa buhay natin ay pinoprune ho niya tayo. Ibig sabihin, may mga bagay ho sa buhay natin na tayo ho ay may tinatanggal ang Panginoong Diyos sa atin. May pinuputol ang Panginoon sa atin. May iniaalis ang Panginoon sa atin. It could be character, no? May mga character tayo na nais ng Diyos tanggalin sa buhay natin, or maybe habit na hindi dapat nandiyan dahil yung mga bagay na yon ay siyang magiging hadlang or makakasira sa iyong paglago bilang isang mananampalataya at magiging dahilan upang maranasan mo whatever the things or the plans na inihanda ng Diyos sa iyo bilang isang mananampalataya. So, maaring may nais tanggalin ng Diyos sa atin. Maaring ang ating katamaran kasi maybe sinasabi natin, I'm a Christian, hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nagsisinungaling, hindi naman ako pumapatay, hindi po ba? Yun yung mga minsan nakikita natin in the Ten Commandments. Pero maybe tayo ay tamad na Krisyano, no? Or tayo po ay nagpapabaya sa ating Christian life. At may mga habits na ginagawa natin na hindi na dapat natin ginagawa bilang isang mananampalataya na very obvious na nagiging hadlang sa paglago natin bilang isang Krisyano at hindi nagkakaroon ng contribution sa anuman hong panawagan ng Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Again, we are saved not just para lang ho tayo pumunta ng langit. Tayo po'y inligtas ng Panginoon for a very specific purpose. Yun ho ay ang maglingkod sa Kanya, ang gumawa ng kabutihan. Di po ba maliwanag po yan in Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Sabi nga sa verse 10, we are His workmanships, created in Christ Jesus unto good works. So, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos para pag pumunta tayo sa langit and that's it. No, that's not the very purpose of God. Ang nais ng Diyos ay maglingkod ho tayo sa Kanya. Gumawa ho tayo ng kabutihan. Sometimes, iniisip natin na yung mga dapat maglingkod lang ay yung pastor, yung mga staff sa church, no? And then, tayo, most of the members, iisipin nila ang mahalaga, attend lang ako, makikinig ako, and that's it, no? Lahat po tayo mga kapatid, bilang isang mananampalataya, may panawagan ng Diyos sa atin
no? Wala tayong pwedeng ituro na iba or bayarang iba para sila ang maglingkod para sa atin. Lahat tayo may panawagan ng Diyos sa atin. So dapat ho tayo maglingkod sa ating Panginoon. And there are times para lang ho tayo ay palaguin ng Diyos sa ating spiritual life, may mga bagay na tinatanggal ho siya, inaalis siya at sa atin. At yun po ay most of the time, masakit po yan, lalo na kung ang tinatamaan na po sa buhay natin yung mga sensitive areas, yung mga bagay na ayaw nating sana pansinin ng Diyos, ayaw natin na sanang kumbaga makita ng Diyos sa buhay natin, pero wala tayong maitatago sa ating Panginoon. And anything na hindi ho makakabuti sa ating spiritual na kalusugan at hindi ho makakabuti sa ating buhay bilang isang mananampalataya, naniniwala ako sa pagkilos ng Holy Spirit. Kung tayo po yung magiging sensitive, ay nais ng Diyos alisin ho yun sa ating buhay. So napakahalaga na ma-realize natin na yes, ang ginagamit man ng Diyos na tools minsan sa pag-prune sa atin ay matatalas, matutulis, pero yun ho ay hawak-hawak ng Diyos na ang kanyang kamay ay mapagmahal. No? Nais lang niya tayong baguhin at nais lang ho niya na tayo ay maging kagaya ng kanyang anak, ang Panginoon Jesucristo. Kaya kung ano man ho yung gusto ng ating Ama sa buhay natin at kung ano man ho ang pagkilos ng Holy Spirit na dapat natin tanggalin, tayo ho'y magpasakop lamang sa Diyos dahil yan ho ay para sa ating ikabubuti. Masakit man po yan kasi may mga aalisin sa iyo ang Diyos na yun yung nais mo, yun yung gusto mo ng iyong flesh. Pero makikita natin ang Diyos natin na nagmamahal sa atin ay meron ho siyang pinaka-the best na plano sa atin na siyang makakabuti at magbibigay sa atin ng tunay na fruitfulness, mga kapatid. So, it's good na tayo ay magpasakop sa Diyos. And always remember this, masakit man ho yan, yes. It may be a kind of pain, but meron ho itong godly gain. No? So, masakit man ho ang ginagawa sa atin minsan ng Diyos na proseso kasi may iniaalis po siya sa buhay natin. Pero ang bunga ho nun, ang resulta nun ay pagiging makadiyos. Tayo po'y magiging kagaya ng atin pong Panginoong Jesucristo. Saglit tayong manalangin. Lord God, salamat po sa devotion na ito. Help me, Lord, na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo, maging kaayon sa imahe ng Panginoong Jesucristo. And Lord, help me na mawala sa akin yung mga bagay na nais niyo pong alisin sa aking buhay. It may be painful, O Lord, pero naniniwala ako ito po yung may godly gain sa aking buhay. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.